masisweep nga ba to ng RRQ at talagang masisweep na nila ang kanilang regular season run or makakabangon pa rin ang Minana Archives at of course, a game number 3. Ladies and gentlemen, this is the game number 2 para sa Star match-up natin ngayong araw at 1 point match point na ang RRQ na nagulat ako. Si Ferds ang gumamit dito ng Ruby pero Nesha maagang nanggugulo. Maagang paggugulo pero Ayun lang. tatlong miyembro ng side ng RQ kahit ang maaga din namang nakaalalay doon sa kanilang jungler. Parang gustong gawin ni Nesha i-mirror kung ano yung ginawa dito ni Xnova against their opponent noong game number 1. But now, si Ferds ang may hawak ng Ruby na to. So definitely makikita natin na medyo mas maglilin to towards the damage side compared to more the sustainable type of Ruby. Ganun naman talaga parang yung pinapauso ng mga content creator sa XP lane na Ruby. Mas gusto nila yung damage. Pero napansin ko din kay Denzero, Ayan na naka-ano siya. na dito naka-custom support emblem. And Nakakatakas ba? Infuriate! Si Ferds yata susubukan siya bigay dito pero mapapa-back away na lang din naman. Flicker has been casted but then that's okay because that was the first blood kill. Para tayong Hula-hulaan. Hindi, yung sa birthday party, yung patagalan ng happy birthday. Makakatakas ba? May ganun eh. No? Pag naubusan ka na ng hininga, may pagtaas. Ano na lang to, nagiging si Mariah ako. Mariah. Yes. Wow. Pero bakit naka-custom support emblem dito ang isang Fredrin? Alam ko, na-explain mo na to nung ginamit to ni James Monks. Hindi ko din alam. Hindi, custom support emblem yung ginagawa dito ng mga Fredrin because yun yung only cooldown. Hindi pala only. Yun yung mataas yung cooldown reduction na build. So meaning, pwede siyang mag-first build ng Oracle, again, a defensive item for Magic. And then, spam niya ng spam yung kanyang ton. Actually, nakalaban ko na ang Fredrin na naka-custom support emblem sa rank game. Nakakaya mo. Hindi siya masaya. Nakakainis. Nakakainis sa kalaban. Nakakainis at talagang nakita naman natin yung nainis na Minana Archives kasi 2-0 na agad eh. And RRQ for that 2-0, present doon si Denzero. Yes. Doon natin nakikita. Grabe naman yun. Si Makaru, nakita natin. Nag-drive-thru papunta doon kay Sai. Ang kaso lang, yung objective nandito sa may bandang ibaba. Tapos si Milky mahahatak doon. Lang din naman ang kaya mo pendant pay. Tapos matatamaan pa siya ng Star Shatter. Which is why he will get shattered. Ang ganda na ginawa doon ng side ng RRQ Kaito. Because kahit natali sila ng tali ng pagkakaibigan, hindi yon naging enough para paghiwalayin sila. And with that, purple buff has been taken also by Denzero. Retri, sinave niya for that purple. Hindi makasabay ngayon si Makaru na medyo in-expect ko si Makaru yung magkakaroon ng desisyon kung paano iikot, kung paano tatakbo tong game na to. But then, si Denzero kasi together with Ferds and the other members of RRQ, ang bilis ng ikot nila. Narinig mo? Sorry. Naano lang ako distract ko. May pag-guitar. May pag-strum ng gitara eh. So kunin nyo yung skin na yan na Neo Beast pero babalibag yata dito si Makaru tapos matoton pa siya ng endless nitong si Xnova pero ganda na pagkakas ng Mystic kasi hindi yata makakapag-ultimate with that Primal Alert for Appraiser's Wrath. Tatama sa tatlo kaya naman low din si Daiso. Hindi yata siya tatama ng Star Shatter but that's okay because Flicker has been casted. Dalawa ng Flicker ang wala sa side ng Minana. Nakakaya mo talaga yung Fredrin na akala mo patay na. Akala mo lamang na kayo but isang Appraiser's Wrath lang mababalik agad lahat ng damage nyo sa kanya. And RRQ pa yung lumamang doon sa trade na yon. Pero dito sa may bandang ibaba. Don't run Milky ang sasabihin dito ng side ng RRQ Kaito pero mapapa-run lang din naman sila after that Flicker has been casted by Ferds. Mingwin, susubukan niya ang habulin dito si Milky pero hindi na lang din naman naaabot. So ang gagawin ng RRQ Kaito, i-maximize yung space na meron sila at i-push ang bot lane. Getting the turret, getting the platings on the bottom lane at Push mukhang na nga. mapupush pa nga talaga. Ganda nung dalaw din na ginawa dito ni Mingwin. Talagang napilitan lumayo si Milky at talagang napipilitan ang Minana Archives na somewhat alalayan si Makaru. Kasi lahat ng purple, wala ka ng Hilda ngayon pero parang ganun pa rin yung nangyayari. Yun. Nawalan man sila ng panggulo na roamer, wala silang pakialam kasi ang ginagawa nila, nagkakaroon naman sila ng panggulo na jungler. So now, ang response ng Minana Archives ay ibigay yung turtle na yun. Kaya naman masisipa lang din naman dito si Xnova. Hindi na yata siya makakalabas with his Primal Wrath. Pero Flicker, tas Primal Wrath
apat ay matatamaan lang din naman ng Astral Echo. Tapos si First mahatak with that Iron Pendant play. Itong si Nesha kaya naman babagsak ito si Daizo. Binagsak yung kanyang Mystic Crush pero wala na masyadong tatamaan. Denjero, nandito lang din naman sa likod. Apat laban sa tatlong miyembro ng RRQ. Kaito kaya naman back away ang call ng Minana Archives. Pero sabi ni First, hindi pa tayo mag-back away kasi gusto pa nila makipagbalagbagan. Si Kozen yata harap. Si Milky magkakaroon ng tali ng pagkakaibigan. Mag-isa lang si Denjero kaya makaka-back away pa rin siya. Pero yung mga miyembro ng RRQ Kaito buhay pa din, QWERTY. Kumpletong-kumpleto pa at talagang sila ang mahahawak ng kalamangan dito kontra sa Minana. Nandyan na yung Summon Force. Unfortunately, dalawa yung makakalaban niya. That is why RRQ yung lalamang doon sa laban na yun. Yung hinaba-haba na akala natin walang mananalo, RRQ pa rin ang mananatiling nandun sa itaas. Big win. Nasipa dito. Mukhang mababurst lang din naman. Tapos ang pa-flicker pa doon si Daizo with that Mystic Gush. Pero si First, hinaharapan lang din naman dito si Milky. Ang sakit na din ang damage output coming from this CC. Pero si Xnova, nandito lang din naman sa harap ng kanilang mga kalaban at mga katunggali. Denjero, hindi na siya nababurst down ng kanilang mga kalaban. Kaya siya na naman ang kukuha ng purple buff, QWERTY. Napakatapang dito. Alam niya rin kasing walang ultimate, walang Mystic Gush. Si Daizo, retry secured na naman by Denjero sa taas si Nesha. Halo! Wala pa siyang sipa, nananakot lang First sa pilitan mag-flicker. Natatamaan pa din siya ng drive-by coming from Makaru. Pero sakit na din ang damage output ni Mystic Gush. Tama pa din dito kay First. Si Sai mapapa-flicker out. Tapos si Nega lang din naman mapapa-flicker out. Yung Astral Echo tatama mag-isa kay Milk Tea. Pero so far, nagkakaroon ng trades yung Minana Archive. So that's a very good sign for them. At least meron silang nakukuha. Mas okay na yun kesa wala silang napapala. And yung damage na nagagaling kay Daizo, yun na yung yun na yung nagiging sagot. Kapag available yung Mystic Gush, meron silang napipick off, lalong-lalo na kapag may setups naman na napoprovide dito si Nesha. And for the past seasons, si Daizo rin talaga yung talagang masasabi nating magaling gumamit ng gourd, pero si Nesha, grabe yung pagkakaton sa kanya dito ni Denjero. Tapos ultimate lang din naman with that operations niya si Makaru. Susunod na lang biktima. Kaya tatlong membro na ng Minana Archives na bumagsak ni Retry pa itong si Daizo, pero wala din itong flicker. Kaya susubukan siyang burst down. Yung Star Shatter tatama, kaya naman triple kill for Denjero with this Super Druid. At apat ang napatay ng RRQ. Pwede na silang mag-push sa gitna. Dun din sa ibaba, si Milk Tea hindi nakakayanin pang dumepensa sa may bandang gitna. At ngayon, unti-unti na namang lumulobo ang lead ng RRQ. Unti-unti na naman nilang nakukuha yung kalamangan, yung control, yung tempo and momentum ng laban. But still, Nesha, tinatry pa rin niyang magbigay ng pressure. Tinatry pa rin niyang magparamdam na anytime pwede siyang sumipa. Pero dun si Xnova ang gumagawa ng pangarap. Primal Wrath pati ang Princess Wrath kinasa dalawang matatama ni Sam. Babagsak sa side ng RRQ ng Minana Archives rather. Tapos si Kozen yata ang susunod magiging biktima yung Iron of Pendant. Tumama sa dalawa. Double kill for side. Tapos apat na miyembro ng Minana ay wala. The timing netong si Ferds. Born to be wild. Yung hatak na naman na ganun, yun na naman yung magbibigay ng rason para sa RRQ na mahawakan yung lead. Yung akala natin, Minana, makakabawi na. Pero wait lang ha, parang nagpo-formation din ang lima. Ayan na, nagiging wild na. Wild na wild ang RRQ ngayon. Kaya lang hindi yata na-inform si Denjero at saka si Xnova sa itsura ng recall. Iba yung kanila. Ay, hindi magpapatalo! TP Mania ang makikita natin dito. TP parties. Oh, ayun na, ayun na. Angas ng mga recall. Minana, tingnan mo, gagawin din nila yan. Oo, siyempre. Uulit yan. Hindi pa patalo. Naalala ko tuloy nung mga early seasons ng MPL. Yung mga may nagkakarera pa inside the game. Pero wait lang, kasi karera para sa setup. Ganda ng pagkaka-flicker coming from First. Kaya naman si Nesha ang tutumba. Tapos yung apat ay makukuha ng Astral Echo. Tapos yung Mystic Gush tatama sa dalawa. Xnova ay buhay pa rin naman. May Primal Rank pang kasama. Pero si Minggoy nagpapakawala lang ng kanyang Astral Recall. Ganda ng pag-burn ng mga flickers kanina, especially in the Ferds, para mabuhay pa rin. Yung ganda sana nung sipa na nun ni Nesha eh. Pero because of that flicker, timing lang. Pumaling. Napunta pabalik dun sa kakampi ni Ferds, yung mismong katawan niya. And now, Minana, mukhang hindi sila makakapag-contest dito sa Turtle, o sa Lord rather, RRQ. After the TPs,
after the failed attempt ni Nesha, ang sakit talaga nung damage ni Sai. 405 ba naman para sa isang carry? And gusto ko lang ding i-commend, no, aside from Sai, gusto ko ding i-commend yung performance coming from Denjiro. 409 in this free and that's very big considering his contributions to the team. So 13 over 16 kills ay present siya. Hindi ko alam kung ilang percent yun. But then, ito na yung sinasabi natin, Qwerty. Athena Shield plus the Radiant Armor has been picked up for Denjiro and Xnova. Kasi yun nga naman talaga, wala naman talagang physical damage ang side ng Minana. Si Xnova nga parang bubuo pa dito nung yung crossbow, pero nag-set up ang bilis. Mahuli na si Kozen. Tapos yung mga member ng RQ kahit hindi pa din tapos. Kaya naman tatlo na ang bumagsak sa side ng Minana Archives. Kumakatok na ang karihan sa pintuan ng Minana Archives. Gusto na nga ba nila tong i-end ang call ng RRQ? Kaito ay ituloy na lang din naman ang kanilang misyon. Mahuhuli pa dito ni Ferds ang kanilang mga kalaban. Nasa isang misyon. Itutuloy ng RRQ Kaito ang pagwalis sa regular season. A sweep for the series and a sweep for the whole regular season run. Undefeated King